Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto dito na may kaugnayan sa Bitcoin halving event. Ayan, sapagkat yung tanong niya rito ay kung meron nga ba tayong hawak or holdings na cryptocurrency kay Paymaya o sa kahit na anong mga crypto wallets dyan ay makahati na rin ba ito pagsapit ng Bitcoin halving event. Yan, sabi niya rito ay for example or bilang halimbawa ay kung yung halaga ng ating cryptocurrency na nakalagay dito kay Paymaya, yan ay pagsapit nga ba ng Bitcoin halving ay makakati na rin ito. Magiging 10,000 na rin kaya yung halaga nito. Yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, sa tingin ko ay naisipan ko po itong i-content kasi lalong-lalo na at marami pong mga baguhan dito, marami pong nag-uumpisa na nagkaroon ng interest sa pag-i-invest or pag-trade ng cryptocurrencies at maraming pong may walang ideya kung ano nga ba ang Bitcoin halving na ito at ano ay yung kanyang impact. Pero meron na po akong isang nagawang video na siyang higit na nagpapaliwanag sa kung ano nga ba ang Bitcoin halving event. Kaya rini-recommend ko na rin po na kung hindi pa po ninyo ito napapanood ay mas maiging panuorin na rin po ninyo ito. Search nyo na lamang sa aking YouTube channel na ito. At yan, hanapin nyo yung kung ano nga ba ang Bitcoin halving event. Kaya ayan ang aking kasagutan naman dito kay ka-crypto ay meron po tayong kasing tinatawag na minero. Ayan. At yung mahahati lamang po rito pagsapit po ng Bitcoin halving event. Yan, yung mga minero or Bitcoin miners ay sila po yung makakaranas ng paghahati rito. Mahahati po yung kanilang nakukuhang reward. Yan, kaya tayong mga holders ay hindi po tayo apektado rito. Yung hawak pa rin po natin na crypto ay ganyan na rin, hindi yan mababawasan o hindi po yan mahahati. Ganyan na rin po yung kanyang bilang. Yan, sa katunayan ay tataas pa yung value nito. Ayan, at hindi yan mahahati, tataas po yan. Ngayon ay yung mga minero, ayan, ay Bitcoin miners, sila po talaga yung makakaranas ng paghahati rito or yung halving. Ngayon sa mga hindi pa nakakaalam kasi ay kung nagkakandak po tayo ng transaction dito kay Bitcoin, kung nagsisend po tayo ng ating Bitcoin sa ating mga kakilala or sa ating or basta sa ibang mga wallets ay hindi po yan libre. May bayad po yung pagsisend na yan. Yan po yung tinatawag na transaction fee. Ngayon ay yung transaction fee na yan ay mapupunta yan sa mga Bitcoin miners, yung mga minero bilang kanilang reward. Ayan, yan po yung kanilang kukunin na reward. Kaya po sila nagmimina. Syempre, sila ay nagmimina kasi yan po yung habol nila, yung reward na transaction fee. Kasi sino ba naman ang magmimina kung walang reward? Yan, o wala silang kikitain. Kaya ngayon ay yung kanilang kinikita ngayon ay mahahati. Kaya ibig sabihin ay liliit po yung kanilang kita sa pagmimina. Ayan. Mahahati na yung kanilang nakukuhang reward. Kaya kawawa naman po sila. Pero ang impact po nito ay magkakaroon ng scarcity. Ayan, medyo yung nailalabas na Bitcoin. Ayan. Kung dati ay medyo kasi itong mga minero sila yung naglalabas. Kasi yung kung pag nagtransact po tayo, yung mga transaction fee ay napupunta po sa mga blocks. Ayan, nailalagay po yan sa mga blocks. Tinatawag po nilang mga kahon-kahon. Ayan. At syempre, wala yan. Natatanggal po yan sa sirkulasyon kung pag napupunta yan sa mga blocks. Ngayon ay yung ginagawa po ng mga minero ay minimina po nila yung mga blocks na yan.
Yan, minimina nila yan, kinukuha nila yan. Tapos sila po yung tapos binabalik nila sa sirkulasyon. Kaya ganyan lamang po yan. Parang sila, kung wala po yung mga minero ay syempre mapupunta na lahat sa blocks yung Bitcoin. Yan. Kaya yung mga minero ay dahil sa katulong ng mga minero ay yan, ibabalik po nila sa sirkulasyon. Ngayon sa kada nagkakaroon po ng Bitcoin halving ay medyo mahihirapan na po yung mga minero. Yan, parang makakati po yung kanilang puwersa sa pagmimina. Ayan, ay mahahati po kaya medyo konti na lamang yung kanilang yung kanilang yung dati po per block ay nakukuha nila ay nasa 6 na Bitcoin per block yung nakukuha nila. Pero ngayon kapag nagkaroon na po ng Bitcoin halving ay magiging nasa 3 point something na po yung kanilang makukuha na reward. Kaya ibig sabihin ay hihina yung kanilang nakukuha at naibabalik sa sirkulasyon na Bitcoin. At dahil dito, yan, dahil nanghihina po sila at mas lumalakas yung hindi nila kayang ilabas yung mga pumapasok sa mga blocks, ay magdudulot po ito ng scarcity sa sirkulasyon ni Bitcoin. At dahil sa may scarcity ay tataas po ang demand nito. Yan, at kung pag mataas yung demand, yan ay tataas yung presyo nito. Kaya yan po ang yung Bitcoin halving event. Yung maapektuhan lamang po rito ay yung mga minero. Ayan, sa kanilang reward. At pero yung hawak po natin, mga holdings natin dyan, ayan, maski meron tayong Bitcoin, ayan, na hinohold, ay hindi po yan maapektuhan, hindi po yan mahahati, hindi po yan mababawasan. Ganyan pa rin yung bilang ng mga ito. Ayan, at sa katunayan, gaya ng sinabi ko kanina, sa katunayan ay tataas pa yung value nito. Kasi gaya nga ng pinaliwanag ko kanina, ay dulot po ng halving na yan ay magkakaroon ng scarcity at siyang magdudulot po ng demand sa presyo ni Bitcoin. Kaya magsisitaasan po ang presyo ng mga cryptocurrencies. Kaya ganyan lamang po kasimple. At ayan, panoorin na lamang po ninyo, panoorin na rin po ninyo yung aking paliwanag sa kung ano nga ba ang Bitcoin halving event. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.